November yung honeymoon namin. Then, yun nga, looking forward kaming masayang Pasko and New Year kasi nga expecting kami. So, nung nawala, devastated kasi lahat binigay mo yung pag-aalaga and all. Magastos ha, kahit yung, hindi, I mean hospitalization and all. Magastos, sabi nga namin, nagastosan ka na, nawalan ka pa ng baby. So yun, mahirap tanggapin. Lalo na pag gusto nyo magka-baby na. Anong reaction asawa mo? Masakit for him, of course. Kasi nga, nasabi na rin namin sa family and friends na kaya hindi ako lumalabas, wala akong mga events na pinupuntahan because yun ang nag-iingat sa inyo. Oo, yung reason, wala kailangan niya alagaan, bedridden siya, ganyan. So lahat alam na. Then, yun nga, bigla na lang, sabi namin sa kanila, wala, nakunat. Trinay niyo uli? Tried. Nagpa-work up ako. But then kasi, siya kasi ang problema, meron na siyang kids from previous yan. So siya parang hindi ako may problema. So, hindi niya ma-accept din yun. And baka ikaw. So work up ako. Kaya sabi ng OB ko, okay ka, normal ka eh. Nagka-miscarriage ka nga eh. Maayos naman yung ano mo. Ganyan. Ilang months yun? 7 weeks. 7 So okay ka naman. Okay naman. Sabi na, dapat kayo pareho. Kung gusto niyo talaga. Kasi minsan ang lalaki in denial sa mga hindi nila ma-accept. Kasi sabi niya, malalaki na yung anak niya. Hindi natin alam kung ano yung mga in-intake niyang meds or food, ganyan-ganyan. Baka naapektuhan. Ano lang naman yun, supplements lang naman. Pero mas, yun nga, diba, kung gusto magka-baby, sabi ko, ayaw talaga eh. Sabi ko, nakagawa ko yung problema, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi pwedeng ikaw lang. So yun, hindi na kami nakabuo and then nagkaroon na ng mga problema. Oh, pero hindi yun ang reason kaya tumamlay ang pagsasama niyo. Hindi yun ang reason. Oo, maraming naging dahilan. Kasi nabalik pa naman din yung pagmamahalan, ganyan. Yeah, nandun pa rin naman yun. Kaya lang kasi may nangyari sa akin na doon nagkaroon ng, alam mo yun, nalamatan. Pero hindi naman yun kasi kami hoping pa rin kami that time na baka ma-bless pa. But wala eh, hindi pwedeng ako lang. Pero Jen, did it bring you trauma sa sarili mo mismo na magka-baby ulit? Yeah! Nagkaroon ng trauma in a sense na natatakot ka na alam mo yun, yung hirap pala, hirap mag-carry ng baby. Kasi ako ilang weeks pa lang, di ba? Yung pag-iingat, yung and all na parang maiiba na talaga yung buhay mo. Pag nagbuntis ka. So sabi ko, hindi ako sanay kasi napaka-active kong tao, di ba? Yung work ko sa showbiz, diretso that time, tapos magkakaganon pala. So you need to choose. Alam mo yun, kung ano yung priority mo na sa buhay. Yun, nagkaroon ng trauma na if ever mabubuntis ako, kaya ko na babalik. I mean, talikuran yung mga ginagawa ko. And baka mangyari ulit yun. Ang hirap. Kasi talagang bago ulit kami makabangon. Alam mo yan, bago kami, matanggap yung incident na yun. Matagal na pala. Siguro kaya hindi rin kami nag-bless agad nun. Kasi nga, natakot na rin kami. Na parang stress na lang muna kasi hindi kaya mahirap ka talaga magbuntis kasi sabi mo parang iniingatan ka talaga. Ano ba sinabi sa inyo ng doktor? Ay, delicate ka. Delicate. Sinabi. Yun nga eh. Wala naman sinabing mababa ang matters or what. Sabi niya, delikado ka magbuntis. Sabi niyang ganon. Pero kung makakabuot, gugustuhin niyo, why not? I mean, nasa inyo naman yan eh, diba? Kaya lang kasi, kung ako lang, hindi naman pwede yun. So, may mga times na parang iniisip mo kung paano kung sana, kung malaki na siya ngayon. Yes. Parang, di ba? Kasi 2010 yun eh. So 13 years old na sana. Na, diba? Sabi ko sana may, diba may kasakasama na ako sa kung saan ako pumupunta ngayon. Hindi yung ngayon, mag-isa lang ako. But wala eh, hindi blines. Hindi ka rin dumating doon sa point na parang, di ba yung ginagawa na Rita Avila, may mga manika. Hindi naman manika. May pusa ako. I mean, mga pusa, mga laruan ko ngayon. Oo. But, iba pa rin for sure kung tao. So, naka-move on ka naman doon, di ba? Naka-move on ako. Kasi after that incident, siya naman tong nawala. Nawala na sa sarili. Depression, I mean, sa business namin. And then kung ano na yung pinasok niyang gulo and all, na parang, yan, hanggang sa ng babae na rin. So parang, marami nang nangyari na tabunan na siya. Dahil nga yung, pasira na yung marriage namin. Sino yung unang gumibab? Oh, 3 years ko kasing nilaban eh. 3 years din ako na naghirap, nagtiis.
lahat. And then parang finally, parang in one flip na lang gano'n, naginising na ako nito, na tama. Ikaw yun sa hiwalay Ako na, na. oo. Ako na yung tama. Enough. Alam mo yun. Lahat ginawa ko na, lahat ng tinanggap ko, lahat ng mali mo. To the point na, sige lang, buntisin mo ako. May mga ganun ako before, buntisin mo ako kahit may babae ka. May ganun ako kasi desperate ako magka-baby. Gusto ko talaga magka-baby. Bubuntis na ako kahit may babae ka. Wala akong pangalan, bigyan mo ako ng anak. May mga ganun lang ako. Pero hindi mo naisip na magpabuntis sa ibang lalaki. Ano mo yun yung parang maging surrogate father? Surrogate sa ibang Oo, sa lalaki. Hindi, ikaw Or siya, ikaw yung naman, mabubuntis. yung ganon. Kasi maselan ka man. Oo, sa ibang Oo. mabubuntis. Open ako Meron sa bang ganyan. ganon? Honestly, nandito ako ngayon sa point na gusto ko magpa-freeze ng eggs. Para baka in the future may mamit akong guy na willing pa magka-baby sa akin and willing to spend para mag-IVF or mag-surrogate, diba? Why not? Sabi ka nila, ba't gagawin mo pa yan? Ganyan. Andun ako eh. Andun ako sa, gusto ko magka-anak. Still, alam mo yun. Sabi Kung may ko, pera naman, why not? why not? I mean, sana i-bless din tayo ni Lord ng partner na open sa ganon. And yun nga, capable to spend ng ganon. So, yun lang yun yung gusto ko. So, ilang taon ka nang hiwalay? Since 20, church annulled ako.